Si matibag mga kagalaan gitudlo ngadtong Pebrero ni ining tuiga na mga kagalaan. Correct ka Straight to the dyan. point. Unsa may iyang i-testify? So gahapon tuod man ni istorya gyud mga higala matud pa niya duna sila investigasyon kay kuno kini niyang investigasyon ang threat ni VP Sara active, open and continuous. Di ko ka-imagine mahigalas gipuhi-buhian nga mga statements ni Matibag. Kung tan-aw nimo imong evaluate mahigala ang nag-cross examine junior associate lang to sa Fulton Law Office. Kini sa attorney Binluan mga sukit paminaw. Og maoy nag-cross examine sa attorney Binluan nga junior associate. Di ko ka-imagine kung kadto mahigalang Top Gun mo nag-cross examine ni Matibag. Lakip na ang affidavit ni Las Cañas nga gipresenta. Sa dihang gipangutana kinsa mahigala ang naanabay na istorya. Kinis Matibag pod wa pa kuno matukoy. Kung matukoy na 1 year and 8 months na wa pa mo'y nakitaan. Kaya abi man natugod og nanagyoy assassin nga nakontak. Kini na gyud si Matibag maingon naagyoy na kontak. Mali kong giingon og dili ganis John Wick duda ko si Kuya Cardo Dalisay ni. Si Fulton mo'y ila mahigalang founding partner sa Fulton Arbasa Law Office. Ngano wa man si Fulton dia? Malagmit mahigalang usa ba kanilang nahitabo nila or strategy ni nila nga kamulang na mga bata kaya laban ninyo na tanawa ni hango sa mga ganina. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. Okay, bueno mga higala katawanan kay impeachment kagahapon. Ato nang lagi katawa mahigala ha. Sako nang gigon kining Article 4 manggod nga sa impeachment karon ni Vice President Sara Duterte medyo alanganin gyud ning maong article mahigala no. Ilang yung gipugos. Dili ko mohukom sa uban ha kay basin makabawi sila sa uban nga mga articles. O proceed sila sa laing articles of impeachment. But kini nga particular article mahigala tulo ka witnesses ha. Timan kining tulo ka mga witnesses pulos gyud taga NBI. May buntag sa mga taga NBI kasabutan mahigala unsa ka mga maayo ning taga NBI labi na sa investigation ug uban pa. Pero kini lang gi-present mahigala ining kang Sara magod ganabang kana bitawng alaganin pa, no? Nga kini ni ang nasuguan na po ni taon. Tanaw na ko makaigalaan kini ni bitawng og ikaw may ingnon god sa pagbalibad nimo nga taga NBI ka, kining NBI man god under ni sa DOJ. O nya kining DOJ under man mahigalas presidente. Kini ni ang katawanan, no? Unya gikan pa ni Kalilong. Actually ko imong i-evaluate to. Si Kalilong kato first witness, ikaduha si Lutok. Mas gabi-gabi ning kamatibag. Panahon mahigala sa presko ni Saras, matibag wa pa gyud sa NBI. Bita-bitahan na lang ganito si Kalilong kay at least empleyado naman sa NBI at the time. Naman sa cyber crime unit. Kadto po si Lutok, empleyado na po to siya mahigala sa kwan. Kini ni ang NBI mga higala karon regional director siya sa BARM. But at the time, siya man mao head Japon Cyber Crime Unit. Kini gyud matibag kay karon pa lang gining February na suod sa NBI. Dili ni taga NBI kani adto. Kana bang kay gi-appoint ni BBM President Bongbong Marcos so siya mao na NBI director. Dili gyud sa insider diha sa NBI. So mo nang magkapangutana kung sa kay ang testigo ini. Tuod man pag testigo mingon siya nga duna kuno slay kadto lagi itong doon na sa memorandum nga nag-create siya mahigala og task force unya kuno doon na threat si Sara katong yung threat ni Sara November 2024 pa to pero batod pang matibag kana nga threat active, open and continuous. Mahikatawa lang ka mga sukid ng paminaw no. Kini ni ang bibita-bita tatos matibag og pag dili sa mo'y director at the time pero naa na siya ba insider siya ba organic siya ba Inday Maris diya sa NBI takuan ka kay kanang organic ba kay organic katawa lang sa idol boy kay kana bang taga NBI nagyukandaan niya at the time para ba ni Lutok bida si Lutok gani mahigalang
nagkamuritsing pag pangutana na. Pero at least taga-NBI sa daan. Kini si matibag mangudili ni taga-NBI. Lahi na iyang kuan ba niya, natudlo lang, kay appointed lagi mahigala ni BBM. So siya gitudlo. At that time, ang director mahigala si Santiago. Retired Judge Santiago. So manang kakuan ka unsa kay testimonya ining matibag. Ha? Sus pag testimonya gahapon mga sukitig paminaw didto gyud. Mana ako makaingon ta mahigala hasta patug affidavit mga sukitig paminaw labihan Ginoo ko. Mo na makaingon ko nga malagmit strategy siguro na ni Sara Duterte ni or mao na baka ni iyang kuan kay tanawhaan nag-cross examine kini sa attorney Binluan junior associate ni sa Fortune Law Office. Mga junior pa ni sila. Ang founding partner ko na lang Fortune Law Office, Fortune Narbasa Law Office, kuan man na Fortune Narbasa Salazar. Ang founding chairman na si Siegfried Fortune, lahi po to Raymond Fortune, lahi po to ilang kuan. Kini Siegfried Fortune o kadto si Narbasa. Straight to the point. May founding partners. So ang gipadadaan lang nila mga junior associates, kaya lang na ninyo sa matibag nga. I don't know kung kanusaan na mutunga sporton, mutunga ba na kay tanaw nako bisag si Sheila mo ilang giingon nga mo lead counsel, ang founding partner magod sa ilang law office kanis Sporton. Nya kini Sporton apil ni sa defense team ni Irap kanadto. Kani presidente Irap Estrada. Sila ning mga kuyugan ni Estelito Mendoza. So, og moingon ka og kanang trial gyud nga experience, og moingon ka mahigala kanang combatant nga tuwa gyud mahigala kasabot gyud sa Giras Korte kini Sporton. Akong gipresume nga motunga ni Sporton siguro gyud kay kuan gyud ni. Hae man ni nang mo nangita kuan ni pero sa pagkakaroon pa lang og maohon ni mahigala nga murag tan-aw siguro na kaya raman kay ang nag-cross examine si Binluan, junior partner na, mga junior associates lang na. Mga bata ba may gipadalang dito. Pero bisag mga bata na gipada, ni hangos si matibag. Uy. Muna kayo na tadi ko imagine og ibutang ta lang presumable kini Sporton mahigala man tigo magilis korte. Ha? Gipadad-an na ning mga junior mga bata lang kamulan diha. Kaya ra na ninyo. Maklaro god sa microphone ang hangos ni matibag. Ato nang yagi katawa. Yagi talaga katawa. Tawa. Kini bata man ni si Binluan o makita nimo mahigala ang iyang experience basko usgado di pag sa pulo si mga maayo sila. Pero medyo bata-bata pag ibang katong mga og sa manok pag katong guwang-guwang sporton gyud ta. Pero I don't know unsay ni tabo may galang forton mutunga ba ka ni sa di ba ka ha tan-aw sa balik o sa Manila ila ba ka ning strategy ba lang. Kay sa una man panahon ni Irap sa diyang impeach si Irap ang ilang lead counsel si Estelito Mendoza. Si Estelito Mendoza ni Bira sa tanang kuan gyud siya gyud mo i-frontliner. Nya naa dito si Chief Justice retired Justice Narbasa. Naa dito mahigala tong mga anduha ka furto naa dito. Kinsa pa to ilang mga Flaminiano mo na ilang mga counsel. Bugat to ilang mga counsel. Pero ang lead counsel si Estelito Mendoza mo gi frontliner permi. Nya panahon po ni Corona, bantay kanday mares si Justice Serafin Cuevas mo po i-lead counsel. Naa gyud diha. Pero karon mo naman ni butanta si Sheila mo lead counsel, hindi man si Sheila mo sige nang naa frontliner. Si Fortune mo ay ila mahigalang founding partner sa Fortune Narbasa Law Office. Kanang wa man Fortune dia. Malagmit mahigalang usa ba kanilang nahitabo nila or strategy ni nila nga kamo lang na mga bata kaya laban ninyo na tanawa ni hangos sa mga ganina. Wala mo una ko. Ang Top Gun sa ilang law office, wa pa mo gawas. Ang Top Gun, wa pa mo gawas. Kay ato mang ipresume si Fortune may Top Gun. Siya man maoy founding partner. So, ang gipada, kini mga bata pa man eh, bag-o running na. Nya, mo'y gipada dito, yung hunahuna siguro na nga. Ikaw lang diha, kaya lang ninyo mga bata, dalawan hangos mga ganit. Malalim ka mahigala. Ato yung discuss ha. Imagine, affidavit mahigala Las Cañas. Wapay original firma.
Wa pag yung notaryo. Ngano man yung taon tong nakalusot man to in the first place? Katong pag-object mahigala, nakalusot sa objection. Sige lang, pag cross-examination dito ni resulta. Ato lang iagi kato katawa mga kagalaan ha, kay isod mo sa kayo o kuan. Amoingon ko, kini mga lawyers na naada pulo sa mga maayo. Pero ming kay Top Gun mahigala, kini bang di man bata pa man si Binluan. Ang ilang founding partner mga higala kadto man gyud sa sporton. Sa ko nahibaw-an kini sporton usa na sa mga kuan defense team man ning irap sa una. Wa pa mo gawas. Gipadadaan lang silang mga junior associates pero tan-aw siguro nang basig pagkabot sa lang office nga kamo lang dito okay ra man tanawan ni hangos sa mga ganina. Atala agi kato katawa mahigala. Kay unsa may itestimonya gud anang Binluan ani kuan ni Matibag in the first place bisa pag di pa i-present nimo makapangutan naman gyud ka nga. Unsa may ang testify nga karon lang tuiga sa nahimong NBI director. Nya dili siya insider sa NBI. With due respect sa mga taga-NBI nga naminaw to, kay daghan na ba naminaw to taga-NBI, kay bao ta mahigala nga mga maayong laki ni taga-NBI. Mga maayo ni sa investigation. Pero kini mo ko sa Matibag, kini sa si Tuan Lutok o kini si Kalilong, ako'y naluoy nila mga kaigsunan. Kadto si Kalilong o si Lutok, medyo naluoy ta kay tanaw na ko na suguan na bitaw nga kananaang wa kabalibad taon ba. Pero kini si Matibag murag wala ni inasuguan mo ni volunteer ni. Tanawa di pag litson lang tani Pia Cayetano daw me kay si Pia Cayetano may galas dili pa ta moadto sa cross examination si Pia nangutan na sad mga kaigalan porbida gi remind si Luis Troy nga do your job sad mo do your job. Ano i-present pa niya affidavit in town? Imagine ka affidavit nga tong Las Cañas ipa-identify nimo ni Matibag nga dili man na si Matibag mo nag-execute anang affidavit. Pero nakalusot to mahigala nga kuan ha, nakalusot pag cross examination dito. Gitiwasan pang Pia mahigala naniingan sa Luistro nga do your job kuan na himuan yung trabaho. Tara, ato paminaw ng Pia Cayetano mahigala. Okay, sige ko Nims. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Okay, Pwede naman din posa. ang private document. Posa. Kini na ba mahigala nga manotaryohe nga document? Anong gipresentar man ang dokumento wa may notaryo na? Ipa-identify nimo ni Matibag, hindi man akang Matibag nga affidavit. Dito kakatawanan mga sugid paminaw. Unya, kinini ang tarawa, si Lacson ra ba? Concern na ba kay Lacson anang documents kanang affidavit bitaw nga why ano na ikakulian sa notaryo? Inumdum mo ni Orly Gutisa. Kadto si Orly Gutisa, ex-Marines, nga pag
testimonya niya dito, consistent sa testimonya, gi-cross examine ko to nila, prove maayong pagkatubag. Pero gipangitaan tog ligas kay kuno ang nang notaryo. May limod katong nang notaryo may limod. Naay notaryo ha, pero nilimod nga dili kuno siya may nang notaryo. So kinsa man dito sa ilang law office ang nang notaryo? Ngano na may notarial seal? Pero concern kas laksyon wa na to, di na kay wa to, di na to mao kay naay notaryo pero nilimod ang abogado nga nang notaryo. Nya karon ni presentas na mas grabe ning kang Las Cañas kay wa gyud mga higalay notaryo. Katong kang gutisa may kilala, lisunon man to kami iyang notaryo. Kay mingaw sa gutisa na notaryohan gana. Ang katong abogado nga notaryo yung sa dili, asa man nakakuwag seal. Malagmit ang abogado may nagnotaryo ni limod lang or dunay mga sekretary sa law office nga mo inipirma. Kay nganong makuha ditong seal de sa abogado? Ang katong number day notarial seal niya og ang mga numbers niya. Kay naa man na mahigalay document number, naman ay book number, ngano nakuha man. So, naay notaryo tong kang gutisa pero gipaligasan nila. Kining kang Las Cañas mahigala nga affidavit kuntahay. Kung saan magtawag affidavit ini nga wa may notaryo, wa man ganun impirma ni. Si Lacson concern kayo sa kang gutisa kay dunay kakulian sa notaryo. Nya kining kang Las Cañas kay wa man gyud notaryo. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Now, Point. arita mahigala balik ta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nya relax mo diha na kay daghan ang mga wa makakita live. Kay uban may galagi panglaay na maguding uban. Siyempre katong dunay trabaho kay kini magunting trabaho mo ganing orasa. Unya ra ba giutro na ra ba ni Senator Chis Escudero ang schedule in Maris? By next week mga kigalaan or next week magsugod sa alas 10 sa buntag. Nya mahuman alas 3 sa hapon. Adoy, ini kahuman sa tong programa maditso naman da ini. So muna makasabot nga katong naa sa opisina dili makakita. Unya ang uban pod nga mga trabahante nga wa sa opisina ning kamot kay ang ato gud paning kamutan ron kining pagpangita kwarta. Kanang impeachment gilingaw-lingaw lagi ta ni mga higala pabuhan makalimot tas tong problema. July 27 wala impeachment kay mauna ang State of the Nation address ni President BBM. So wala impeachment sa July 27 kay suna na. Inguman sa July 28 kay doon na matod pa'y naandan nga kining suna gyapon pag-counter mahigala sa kwan, no? Mo na naandan nga tradisyon. O sige, wala na lang sad. So adto na sa July 29 ang sunod nga hearing. Pero ang hearing alas 10 tas buntag magsugod. Giusab ng schedule kutob sa alas 3. At least klaro-klaro ni nga naa sa office hour kay og arigod mahigala mag-hearing alas 2. Way clarix o kung saan oras sa mahuman sa gabi. Kanya mga tao sa mahigala dapat gilaay ng uban abot sa gabi katulgo na po. Ay medyo laay na mga higala, no? Saan tamagod nga kanang pag-direct examination pila ka oras ba ang kwan? Pila ka oras mag-direct examination? Nya cross examination pila ka oras sad sumanang malaay sila. So, ang ato lang ni kuhaon na to mga punto-punto lang, asa nga mga punto para di lang sa mula ayon din ha. Nga ato lang i-summarize may gala unsay natabo a day before. Mo na nga paminaw lang mo sa DYHP RMN Cebu kay aron nga matagaan mo na to og mga updates labot ini mahigala nga impeachment trial. Okay. Sige, kapi-kapi sa tagamay ha. Idol Mikey, si Idol Boy Kid, higop nagkape, mahigala sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas mga active nga sagol ini ang rosehip, nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties.
Mutabang sa reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosip do na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, so gahapon, ang nipresentar gyud mga higala sa last witness nga matod pa mao gyud mga higala ang dunay dakong pasabog. Ang katapusang witness sa prosecution nga matod pa mao ilang gisaligan. Way lain, ang nagpresentar gyud ang lead counsel mahigala si Congresswoman Jerbel Luistro. Unya, maugyod mga higala ang kinini ang nagpresentar. So iya mahigala ang presentar si Matibag, mo na gitawag og direct examination. No? Direct examination. So imong witness, ilang witness, iyang gi-present dito sa kinini ang impeachment court. Human ana, ang defense, mangutana sad, ang defense counsel mo na gitawag og cross-examination. Nya kini magud mahigalang sa impeachment daghan man ni mga senator judges nga pwede man kapangutana, pwede ra na himuon. Kay ngano pareha gyapon sa regular court kana mga judges mahigala sa regular court mangutana sa na sila o clarificatory questions ba, no? Nya human ana kini ni ang pero medyo dunay nausab to gamay tong kan cheese gahapon da kay ngam to cheese unta inday maris nga direct examination, cross-examination, human, redirect examination, recross, una pa ang mga senator judges musod. Pero gahapon, nagkasuod man sila, nya naapoy another round unya, so muna mahigalay nahitabo, kay doon na mo sila mga clarificatory questions, ato lang sang paminawon mga kagalaan, no? O unya, kinini ang nahitabo, kung atong evaluate, tulo na gyud ka witnesses ha, ang Article 4, si John Mark Kalilong, taga NBI, ikaduha si Attorney Jeremy Lutok. Di ko kalimot in mga ngana da. Kaya aligre mo na mo testimonya ang gihatag. Attorney Jeremy Lutok, taga NBI gihapon. Nya karon ang director gyud sa NBI may gala Attorney Melvin kining Matibag. Mao gyud mahigalay gipresentar. Tulo ra ka buok ang witnesses sa Article 4. So kung imong i-evaluate kining Article 4 mahigala, medyo saan ko pag-sulti ha? Medyo giyoy kwan. Wa gyud gibugaton. Naon ta lang kay liso kay malahap ra sa kay atong isulti. So ang buhaton ani sa side mahigala sa prosecution mabawi sila sa laing articles kay basin og duna pay mga ebidensya sila like ngadto sa confidential funds, ngadto mahigala sa uban pa nga mga kwan basin na asla ebidensya. But kining Article 4 mahigala bida wa pa man nahuman ang cross-examination ni Matibag, no? Pero, wa na. Ato nang ma-evaluate ang iya mahigalang igsusulti. Daan palagi ko. Unsa may isulting Matibag, nga imagine ka, karon man lang ning tuiga na himong direktor sa NBI. With due respect sa mga taga-NBI, ha? Kinidili ni insider sa NBI. Apan tungod lagi kay gi-appoint mahigalang presidente BBM. So, siyempre siya may natudlo nga direktor diha sa NBI. Pero dili ni sa insider. So, ni anang panahon na, ang nakalahi mga higala gani, ni Matibag, medyo, actually, kining testimonya Matibag, no, kung atong timbang-timbangon, abin mga higalag mo kuno'y pinakabugat, mo kuno'y mo nail sa coffin, matud pa, mo na mo kuha na, pero gimong timbang-timbangon, medyo, wa man katong kang Kalilong, wa man sa to'y kuan lagi, puros man mga hearsay, hasta ni kang Lutok. Pero kini Matibag mo na sobraan na ginuuning iya. Murag wa makatabang ni sa prosecution nga naman kay hearsay ang iyang mga testimonya. Ikaduha, naa sa iyang kaugalingong threat nga gi point out sa prosecution kagahapon nang hulga sad siya mga higala. Balikas-balikas pa gani siya. Mas bita-bita patatog si Santiago lay ilang gipatawag katoto ang NBI director kaniadto. Straight to the point. Ya aron musud ang iyang istorya. Aron nga musud ang istorya maingon dayon nga naamay kwan kana na ang
naghimo man siya og memorandum niya iyang gikuan ang task force mugna ang task force kay kuno ang threat nga gihatag ni Sara usa ka kinini ang active, open ug continuous. Ay katawa lang ta mga higala gud aning kalakiha. Pero kining Article 4 ha, dili pa ta mga kaigalaan ato ba lang gi tagsa-tagsa lang gud. With due respect, basin pa ang prosecution og naa sila ebidensya sa sunod nga mga articles. But kining nahuman nga article, mahuman naman nilong adlaw kay si matibag na may last witness. Medyo walay gibugaton kining maong Article 4. Ngano man, ang tanan witnesses pulos hearsay. Paklaro pa gani kagahapon ni Attorney Binluan kanang hearsay unsa may Tagalog na chismis or sabi-sabi. Diba o gipangutana patog taga Cebu to mahigalag kwan chismis sabi-sabi or marites. Ako lang yagi katawa ni mga sukid paminaw. Lalim ka hasta mahigalang affidavit ni Las Cañas nga way pirma. Wa manutaryohe gi-present. Unya ang nag-identify si matibag nga dili man na mga higala iya intaong affidavit. So mo na si Senator Pia Cayetano iyang gi-remind ang prosecution nga trabaho asa ninyo yung trabaho. Alito balikan sa kadali si Pia dong before tamo adto sa cross examination og uban pa mahigalang bahin ini para maklaro tani. Sige be, ato balikan sa tos Pia. Sige, isugod ta lang. So silo istro yang ipangutana ani. Sige kuno dong. Naay audio ani dong. Sige. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. Okay, pos. The Mo ni ang nakaproblema gyud mahigala nga kuan mo na nga wala nila i-present si Sulaika Lopez. Kay lahi man ang question dito, ang Q&A dito sa ila pa sa lower house. Sila may hawod dito. Sila istro hawod kayo karon di man sa hawod. Siya may pangutanon sa mga senator judges. Di pangutana siya mahigalang Pia Cayetano. Presentar ko ng affidavit nga wa man gani na pirma nga original. Wa man gani na notaryohe, ha? Sao man na ron? Unya, murag wa pa makatingog sa Lacson. Kadto si Lacson mahigala bida, di gyud kakalimot ni Lacson ha. Nga labihan gyud niya ka concern kayo. Wa na niya pabalik ka to si Gutisa wa to kay ang affidavit atong Gutisa orally Gutisa sakop sa Philippine Marines dunay kakulian ang notaryo. So na atoy notaryo pero matod pa dunay kakulian ang notaryo.
Kini mas grabe gyud ni kay wa gyud ni mga higalay notaryo. Anong gi-present man na diha? Naunsa magkalakiha. Sige lang, ate padayon ba si Pia? Ate padayon sa pangutana. Trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because that I was the already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, sir. I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Okay, Presiding so, boss. Mo ni mahigalay gi-point out ni Pia kay Tano, labot ni sa affidavit. Lalim ka ng affidavit ni Las Cañas, gi-apil og testimonya mahigalang matibag nga dili man na iyang affidavit. Unya kanang dili iyang affidavit. Wa pa gyud notaryohin. Pagkain ka, usa magituyo ano nila nga ilang i-present ang witness para nga ang legal aspect mahigala sa impeachment o paukyab lang gini ila murag paukyab lang gid naunsa man kalaki dili pod meticulous ka mo tan-aw uy man ni ang pirma ani wa may pirma day ni paita na ato padayon ha arita mahigala sa cross examination ni Attorney Binluan human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Now human sa direct examination mo follow ang cross examination katong kampiya to lang tong giuna ganina kay nasugdan ta man to ganina sa 6 to 7 god. Balikan ta si Attorney Binluan ha. Nya doon na po yung mga punto ani mahigala ron taod. In fairness baya po na to sa ngisgutan gamay taon yung taod ha. In fairness mga higala nakapunto-punto po si Win Gatchalian gahapon. Ini si Win Gatchalian maningkamot lang po gini siya take note unya makapangutana gyud siya kay ug di sa kapangutana mo ra gyud siya mahigalag mahimuag memes niya. Gatapad-tapad lang ni Chase. May na lang pangutana po siya ba? Unya pangutana kana pong pintok, ha? Kay og nagtapad-tapad kang Chis Escudero din ha. Gihimo-himuan lang mga memes in town si Wayne Gatchalian. Ha? Unya kinini ang og di sa makapangutana wag isa gamit. Mas may pon makapangutana unya siguroon gyud niya. Ang akong advice ni Wayne Gatchalian kay naman iya mga staff sad mahigala. Maminaw man ni nato sad, ha? Ya dala man hotel front hotel ila man na mga higala. Unya kinisuwin mo sita man sa nato dito sa hay sa una. Labi pagting eleksyon mga sukiting paminaw. Ang ako lang ik-advise sakto na nga although questionable pa ning kalakiha hinoon niya siya mo'y Senate President dili sa mo'y nag-preside. Pero sige lang while nagdagan ng impeachment kay naa naman na paningkamot lang gidwin nga makapangutana sa gawin kay ngilad paminaw no di ka gyud katingo. May lang po nga makapangutana gamay niya siguro apod ang pangutana nga pintok. Ha? Kay aron nga kinini ang dili pod laayon ang mga tao ikaduha mo kon pod mga tao ba nga bisan og tuod og naa ka diha naglingkod-lingkod lang sa babaw nya makapangutana kag pintok kapangutana medyo mauli-ulian na po mga tao gamay. Ha? Gahapon to imong pangutana Win Gatchalian bitaha to. Sigihan na Win. Ha? Sigihan ang inana nga kanang makapangutana na sige ka para dili ba lain paminaw na lingkod ka dito tapad mong Chis Escudero o niya magsigil lang yung kag hilom-hilom si Chis mo yung nag-preside sa kuan nga dapat ikaw man unta
So kini ang mangutanang-utana lang ka aron nga dili pod kay masiro ba niya nang panahon sa impeachment. Ato po isgutan ha kay katong mga pangutana ng Win Gatchalian okay ba itong iyang pangutana sa kagahapon. Pero ato sa balikan may gala si attorney Vinluan nga mo'y nangutana mga higala kalma mga pangutana. Nya mo lay kong giingon nga kining mga abogadong Sara ambot pa siguro na silang strategy nga kining mga bata lagi pa dito. Dili ba ang kato mga senior founding partner gyud sa ilang law office? Ha? Kini lang mga kwan lang. Sige, kamo lang mga bata diha kay kaya ra man kaninyo, ha? Unyam tan-aw ba yan nato sa cross examination? Medyo makaingon sa siguro nga dili kinahanglan sa atong Top Gun kay gihangos man sa matibag. Di pangutana may galang attorney Binluan Porbida. Medyo imo ba yang makita sa Binluan kalma mangutana? Kalma unya. Medyo kon ba no? Sharp sad. Kalma mangutana po dili kayo nga maldituhon gyud mo da cross examination. Kay buhian man niya imbes kay na ang maggunitan na niya buhian naman niya. Adto sila ang points na. Dili gyud kaingon niya ipaslak gyud kag maayo ba? Ha? May na lang po taon nga makaginhawa-ginhawa kay bida mura gyud kabuhi taon si Matiba. With your respect ha. Dili na ingon niya kwan. Kini ang ato mahigalang pagtahod o atong pagtan-aw sa National Bureau of Investigation as an institution nagpabilin kana nga naa. Taas ang atong pagtan-aw. Kini lang pagpresentar nila medyo dili ni distinct and separate ni. Kini si Matibag mahigala lahi ni. Pero tingala bitaw kung anong si Matibag yun mga ilang gi-present. Og di na lang si Santiago unta to kay mooy director at the time. Basin po di na mo cooperate Santiago day no. Basin min Santiago di na ko gitangtang sa ko ninyo, ha. Ano man ang disadvantage ko si Matibag may i-present, dili siya may director at the time. Ikaduha, doon naman sa bagahing kaugalingon. Kay doon naman sa pagpanghulga dahil po nga iyang kaugalingon, i-discuss na niya. Nang hulga, masad siya na recorded na ba? Ang hulga. Ikatulo, doon na sa bagahe, ang iyang mga higalang bias as NBI director against Sara Duterte because ang iyang asawa, usa sa mga endorser, kongresyuman man day ang asawa ining Matibag. Kongresyuman man day. So, Clarix na nga makaingon ka, bias yun ka, against yun ka. Dili ina imong investigation nga objective investigation because ikaw mismo ang imong asawa, congresswoman man di ay nga inipirma, endorser aning impeachment. Straight to the point. Ang magmoingon ka nga di man kay kanang akong asawa, lahi ng iya niya, siya lahi. Pwede nimong ikatarungan, anak, pero remember ba ya nga, kanana ang, og magtiayo na mo, mabita na bisag mupalit kag yuta, inyo gyungan ang spouses gyud ninyong duha kamo gyud duha nga na og ari po kas biblikal moingon pod manghigala nga dili na sila usa dili na sila duha nahimong usa na lamang usa ka lawas. So malisod na so do na mga higalay bagahe si Matibag daghang bagahe kaya ang asawa kongresyuman endorser so unsa man yung pag-ingon nga objective ning akong investigation diya labaw sa tanan columnist din si Inday Maris columnist sa newspaper nga doon na sa mga column against si Sara. Usus marusip. Wa nila na ma-evaluate ni nga pangita na mong laing witness nga kuan kay dakog bagahe si Matibag. Dakog bagahe. With due respect sa mga taga-NBI ha nang naminaw na to ron, wala maapektahe ang atong pagtan-aw sa institution sa NBI okay kayo. Kini lang specific lang ning ato nga kini bang witnesses taon nga gipresentar medyo sila man sa ni angkon nga hearsay. Sila man sa iniangkon nga no personal knowledge. So, if you have no personal knowledge, that means your testimony is a hearsay evidence. Ha? Ato i-discuss og dugang human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Ato sa balikan may ganato mga isgutanan ron. So kining Article 4 mahumana ni unya si Matibag tiwason og cross examine unya tulo ra gid ka witnesses. Wa gyud mga higalay gibugaton kining Article 4. Wa ko'y pa-evaluaton mahigala sa akong opinion wa gyud. Ang Article 4 wa gibugaton. Di ta kasiguro sa uban articles.
Ato paabuton ang ubang articles kay basig do na sila ilang witnesses. Pero kini mo pirmirong article nga ilang gisalang, meaning maunta ning ligon kay pareha man na maghimo kag speech ba Inday Maris. Inaghimo ni mog speech, ang kanang opening statement kuan gani mo imo gani hatag ang bugat yun para nga ma-glued ni mong audience ang pirmiro og ang katapusan. Pero kini may gala ang pirmirong articles of impeachment nga gipresentar tulo ra ka witnesses gipang-withdraw ang uban. Gipang-withdraw ang uban. Unya kung imong i-evaluate kining mga testimonya, gawas mga higala on technical aspect mga higala sa ilang testimonya, wa gyud mga higala ay madawdaw gumikan kay pulos herse. It will fall within the ambit of hearsay evidence. Ikaduha, pulos mga empleyado sa NBI. So kay empleyado ka sa NBI, natural, ang NBI mga higala, gobyerno go ka. Empleyado go ka sa gobyerno. Ang NBI mga higala, usa kini ka bureau under mga kagalan sa Department of Justice. Ang Department of Justice is under the Office of the President. Straight to the point. In fact, ang secretary sa Department of Justice is an alter ego sa presidente. So, linya mo diha. Buti pasabot ang presidente, dunay direct nga supervision dinha may galaan control. Niya nang mga tao nga naa diha sa executive department. Una na membro ka diha, ikaw kuno empleyado kuno be. Mabita na ako na lang, dili pa kung sano ako'y naluoy ni Kalilong in town og ni ining lutok. Sagdila ni sa matibag, di man kita maluoy ni matibag. Kaya buyag lang no, ako naluoy ko ni Kalilong o ni kuan kay kana bitaw murag empleyado bitaw day nga dili unta gusto niya ginyan ikaw ang presidente to. Ang wa ka kabalibad taon ba? Murag tawag empleyado bitaw nga napugos sa taon ba nasuguan lagi in taon? Nasuguan ba? Nya ikaw kuno taga NBI ka, nya masuguan ka inyon ka sa kuan nga ikaw may presidente to tabang tas impeachment ana kay atong tanggalon ni si Sara. Masuguan ka nya murag kag sagol dili ka ready kung gusto ba ka nimo or kanang kuwang gid sa kon ba dili unta angayan nga moadto niya human kay suguan ka wa ka kabalibad sa imong boss mo na ako pag-describe ini ni Kalilong ha Kalilong o si lutok na luoy ba kung lutok na Inday Maris naluoy kong lutok oy gipangutanas lutok insya nanay assassin sa I believe na pero wa ko'y personal knowledge naluoy ko kay abogado ba ya abogado ba ya kanya maingon ka nga na ako'y I believe unya kuan I believe pero ako wa kay personal knowledge kana ko I believe nagtuo mo lagi na yung kanta lagi nga kuan kana na bang pagtuo way sukod na kanta Day Maris katong false kanta nga matunila ba na or matud mo way sukod ang akong pagtuo. Sinsal mo kong tingog kay medyo pagaw-pagaw gamay more or less pag yun. Way sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Di na ganyan madaan ako kanta-kanta dili patabangon yun ako sa Idoboy Kiro. Labaw pagmutabang Jesus Minya na ngilngiga. Ang iyang pagtuor gitaon, nagtuo ko I believe nga na ka-hire og assassin na yun na istorya pero wa ko'y personal knowledge. Luoy taon. Ako'y naluoy kay abogado ba ya? Gibutang ni mo diha ba murag gihimo bitaw ni mo. Naluoy ko ni attorney Luto koy hasta ni Kalilong. Si Matibag dili kay makaluluoy kay maningkamot yung tubag bahala og bahala og gapit na ba. O dili kay maklaro nga murag og dili ka kabantay og wa ka mahigala kabantay nga kwan. Maningkamot sa tubag. Ay magka affidavit nila sa kanyas nga why pirma tubag niya murag sa tinuod mahigala. Dili kay ka actually si Matibag tinuray lang kana na ang si Kalilong na luoy ko. Si Lutok na luoy sa ko. Pero si Matibag dili kay ka maluoy. Mahibaw ani mo nga tanawa nagka
nakabulintang-bulintang iyang testimony pero di maklaro kay bang mo kon mangyapon siya kanang mutisan mangyapon siya. Although maklaro nimo ni hangos Ginoo. Kanto magod taon si Kalilog pag present ni Kalilog og si Lutok, maluoy ka Lutok ba kay bawa ka Lutok duko-duko taon si Lutok. Oy di gyud dili maka kon ba? Dili in taon maka yahat. Pero kasi matibag dili kay kamaluoy kay mutubag yun siya tuod. Bisan og kanang dili kay maklaro ba? Kabounce back siya. Bahalag na piit na. Or dili kay maklaro piit kamo masa mo kon dasyan ko galingon. Confident gihapon bahalag ni hangos. Pero pagkadaghanang so kining tulo ka mga witnesses gyud ug tan-aw nimong gibug-aton lisod kayo kay nga taga NBI man gud mong tanan. So natural og dunay mando nga mo testify mo laban mong Marcos against mong Sara nga mo'y nagkontra ron, of course masabot nato. Mura kayo ka, of course normal na. Ubi first before you complain ba ng military mahigala kining NBI medyo na may pagka-military mga karakter sa ni sila. Doon naman sa ni mahigalay pagka panabas pulis ba nga doon ay civilian mahigala nga aspito, doon na pa military nga aspito, inana na. So, og ikaw mo ingnon ron nga, ikaw mo testify dito. Tanaw ni mong naong landaan ni Kalilong, murag og ni pangulbaan in taon dito. Wa ba ka ni magtumad dayatab sa si Lutok, naluoy ko Lutok kay tanaw na ko Lutok, pa-brightness Lutok eh. Abogado ko ni, dili ko ni ingon nga kwan. Pero ka namang napugos sa bitaw ka nga, ikaw may isa lang taon dito. Luuya taon, I believe, nga na ay assassin nga na istorya, but I do not have personal knowledge. Si Matibag, dili kayo makaluluoy kay confident ba tanawon? Bahala na ko, iyon nga. Are you a lawyer? Yes. Yung una pa yun, 29 years. Pinana pa. Confident mo tubag si Matibag. Bahala na og kuan ba? Kuan kayo? Mura pa rin Irwin Tulfo ba katong nisulti sa Inday Maris mga ingon siya ang trabaho natin ay pagpa-prosecute. Pinabundak pinaisog supong kay talo dili pag-prosecute atong trabaho, pag-try and decide. Okay, judge man ta ang trabaho sa pag-prosecute kadto mga prosecutors, ang defense lawyer ang trabaho pod pagdepensa, Pero paminaw mo si Irwin Tulfo isop ang trabaho natin ang pag-prosecute. Bisag law student katawa sa insulting Irwin. Ato balik-balikan na. Kini gani si Binluan makaingon kumay gani kay nag cross examine si Binluan. Ngano? Mayo mo cross examine si Binluan pero bata pa ba? Mga junior may ko junior associate dili kay maldito mo dag cross examination. Unya, man makaingon ko dili pa man ni Top Gun. Ako mo presume ko nga kuan kay Fortune Law Office guni, Fortune Arbasa. Ang founding partner ni si Siegfried Fortune, usa sa mga defense counsel ni Iraq. Wa pa man pakita diha amot unsa ba kanilang kalaki og strategy ba kanila or unsa ba? So kini mga kuan lang. So may gani ni si Binluan kay kalma mangutana, dili kay maldito mo dag cross examination. Inig murag tan-aw niya murag gihangos sa Matibag ya pumbuhian gamay. medyo nuna humanitarian dyan si Binluan. Kay ko bidaog ang katong senior partner mo Top Gun nila ba? Tanaw na ko di pa man mo mga Top Gun, kaya di man mo mga founding partners ng law office. Og mo ay maka-cross examine, pidadi ko ka-imagine unsa kay mahitabo no. Tanaw siguro nila makaya na ninyo kamo lang sa dito, Tanaw ra ato paminaw na, kalma kay pangutana.
Pero maklaro ni mong hangos in taon sa matibag. Lagi tala ni katawa mga sukitig paminaw kay aron kuan. Bebe, ato paminawon be kini cross examination nong be. Nya atong hagpaton tong uban o nya. Sige kuno dong names. As NBI Director, you are the Chief Executive of the Bureau. I'm the chief of the bureau. Yes. And part of your duties is to oversee the conduct of investigation, correct? Tama po. You're also authorized to issue subpoenas for the production of witnesses and documents, correct? Correct. Tama po. Very well. Now, the NBI conducted an investigation following the November 23, 2024 press con, am I right? I'm aware under the report that there was a subpoena issue, Okay. but I have no personal All right. knowledge of the issuance. Okay, we'll go there in a while. But this investigation was At least documented in the- posa dong. At least insulti na sa kuna una nga I have no personal knowledge. Kanuman, di man sa may director at that time. Wala gilabot si Matibag ana panahon na. Nya aron lang gyud niya musud ang iyang testimonya. Usa na may nagkapaso sa testimonya ang Matibag karon pa man ning February na tudlo pagka NBI. Aron nga ang iyang istorya mura ba gitahi-tahi ba kanang panapton bitaw nga imong gisumpay-sumpay. Aron gyud niya musud ang iyang testimonya nga pagka NBI director niya naghimo sa task force, giimbestigaran kuno padayon ang investigation hantud doon. Ongoing pang investigation na to doon. So maragi sa to pahilaw pa din ang investigasyon nimo. Lagi ka nakatawa may kala sige ato padayon si Kwan Attorney Binluan. Padayon kuno dong. affidavits of investigation, correct? That's correct. And did you read and understand these two affidavits of investigation? I read the affidavit of investigation which was forwarded to the Department of Justice, which is dated February 11. Okay. So, as part of that investigation, will you agree that individuals were subpoenaed? There were individuals subpoenaed. More or less 10 Your Honor? subpoenas? Your Honor, please. Counsel for the panel of prosecutors. Rather, the lead prosecutor is recognized. Your Honor, the witness was appointed as NBI director only in February 2026. His testimony with respect to the first investigation will only be based on records. Your So Honor- if it will go into the detail of the investigation, I'm afraid, Your Honor, he is not competent as he has no personal knowledge about the first investigation, Your Honor. To begin with, asked and answered, and the witness was about to answer if he knows, given that he is the superior, current superior of this agency, and I presume that he has kept himself abreast of what happened in his agency prior to his assumption in February of 2026. Correct ruling ni Chis. Go ahead, no? Knows. Please repeat the question. So, more or less around 10 subpoenas were issued, correct? If you know. Well, I cannot count, All right. but I know that their personality is subpoena. Okay, very well. Now, these people were asked to appear before the NBI, correct? Yes, that is the very purpose of the subpoena. Okay. Now, these appearances were on various dates in November and December of 2024, correct? If you know. I cannot recall Alright, okay. exactly. Now, if you know also, some appeared while some did not. Yes, I was informed during the briefing. All right. Now, for those who appeared, the NBI conducted interviews with them. Yes, All right. And minutes of these interviews were recorded, correct? that is the standard procedure. So I suppose during that time it was recorded. SOP. All right. So after the interviews, the interviewers were also NBI agents, executed affidavits. Is that also a part of the SOP? Yes, that is correct. Okay. And the affidavits attested that interviews were conducted, correct? Yes, it will be signed by the investigating officers and eventually signed by a superior officer. Okay. Very clear so far. Now, my question to you is this. Did you actually participate in these stages of the investigation? Your That is Honor? very impossible because I'm not yet a director at that time. Okay, that's okay. Are you aware that a subpoena was issued to VP Sara? Yes, I was informed. Did you sign that subpoena? I was not No. there. I All cannot right. sign Okay. it. Are you aware that the subpoena was issued to Dempsey Reyes of the Philippine Daily Inquirer?
I know that there are personalities of PINA who were present during the press conference on the November 23, but I cannot recall who are the personalities because I just went through to the affidavit of investigation. Did you sign that subpoena for the MC Reyes? That's impossible because Okay. I'm not that there. That's okay. Now, are you aware also that a subpoena was issued to Red Mendoza of Manila Times? We can confront you with a hard copy if you just want to refer to it, but you can answer also. At any rate, we are showing the soft copies, Your Honor, Your Honor, may I for just... the benefit of this honorable court. Assisting counsel may approach the witness. What is the pleasure of the lead prosecutor? Your Honor, may just enter into the record that the witness already testified that he has no personal knowledge about the first investigation, and all his testimonies will be based only on the records existing in the NBI. At any rate, Your Honor, If he knows, witness will answer. Your Honor, may we request also that those flashed in the big screen be explained by the defense counsel? I already explained, Your Honor. We're confronting the witness with hard copies, and the subpoenas, the soft copies thereof, are displayed. May we as- know, Your Honor, if these documents are pre-marked? Well, it is part, Your Honor, of Articles of Impeachment, Annex G9, pages 159 onwards. So it is part of the records of this case. These May are we not know our if they are documents. pre-marked? Yes, we can mark it. And it was also pre-marked. It is But at any pre-marked? rate, Your Honor, these are not our documents. These are NBI documents, Your Honor. No, the query is just if it's pre-marked so that the senator judges can refer to it if at all when they The read marking, the TSN. sorry, Your Honor, the marking is D-1-145, Your Honor. Which Your Honor- which document, counsel? Because I see 8 documents. In succession, Your Honor. In Those succession. those are all parts. Counsel may proceed. All right. Now, Your are you, Honor, may I be clarified only about the XX, which are superimposed on those documents on the screen? Counsel for respondent will please reply. Your Honor, it was based on the witness's own answer that he did not personally sign. Nonetheless, it does not reflect the exact document referred to by the defense, Your Honor. And that should not be allowed, Your Honor, with all due respect. It is just to illustrate, Your Honor, for the benefit of the senator judges, and as well as the public watching, so that they can also follow the Lead prosecutor, we will allow it. So for the information of senator judges, the counsel for the respondent confronted the witness with respect to these affidavits that were part of the investigation conducted prior to his assumption as NBI director. And the witness simply stated that he has no personal knowledge with respect to the execution or due execution rather of these 2 affidavits thus far out of, I presume, 10. more. May I comment, Your Honor? The lead prosecutor may register her comment. May I know what is wrong with just presenting the exact document instead of those which are marked with XX? Your Honor, I'm afraid it will give a wrong impression to the viewing public that those XX has something to do with inability, perhaps, or whatever impression it may give to the witness with respect to the to attending to the subpoena, Your Honor. Short May we rejoin- just remove those XX? We don't mind if they flash the documents, but it should be an exact reflection of what the document is. Short rejoinder, Your Honor. No need for a rejoinder. Court is ruled, and the court notes the observation, manifestation, and objection of the lead prosecutor. Again, I think it's quite plain that these are documents that the witness cannot or does not have personal knowledge about because he was not yet the NBI director. Counsel may proceed. Okay, Witness pause. may answer. Pause. Si Luis Tro, sige lang ginig object. Okay raman sad. Di na mula sa di sa ganahan magtanaw ng XX. Sa ganahan ang ano na may XX na puwa para ba puwa superimpose. Ala explain Luis Tro explain. Nangayo may galang defense counsel. May I be given the chance for a short rejoinder, mga kailangan. Ingon says, no need na rejoinder. Pasangin lang mga viewing public, bidan ni Luistro. Tanaw ko niya, iyang paukyab. Paukyab na ila sa, ang kanil Luistro paukyab. Gano'n may kag paukyab. Wa gunay sign ang affidavit ni Las Cañas. Wa pa'y notaryo. Gipresent. So na, paukyab.
Nga nalupigan ng paukyab sa defense. Hindi defense niya butang na tawa. O niya, i-confront ang witness, wala kang pirma na, X. Sunod X, kabawas mo defense mo na, paukyab sa niya. Yung listro ayaw ng XX unsay pagtanaw sa publiko ana ang viewing public maunsa man nga na XX na. Ato lang ni may galayagi kato katawa ba. Kuan kay sa allergic kay sa ngano na may XX. Ha? Di niya gusto nga butang-butang ana. Pero i-explain mahigala ang defense counsel nga mao man nagi-confront na mo sa kuan. Nangayo sa rejoinder wa na. Ingon si Chis ayon di na kinahanglan rejoinder. Nagruling na ang impeachment court. So sige ate padayon dong forward na lang gamay dong kay mura og kinini ang daghan kay ni taas-taas mo ning cross examination. Say forward ko no gamay. Ya padayon ta sa unahan gamay. Kana ihurot na lang ng XX na lang. Moro ba na sukan Luistro ng XX. Kana sige dong hurot na kay XX. Okay, sige. Proceed. The first investigation and the current investigation of the STF. Then, the defense need to specify which investigation is he referring to. The affidavit. Counsel will please clarify. Okay. Did you oversee any interview that was conducted in the investigation that was covered by the affidavit of investigation? As mentioned in my testimony, I was appointed only on February 20, 2026, and it's very unlikely to be part of the investigation prior to that. Okay. So, are you aware that there were at least 4 interviews that were conducted? Your Honor, asked and answered. That is a different question, Your Honor. Nonetheless, Witness may answer. I'm not aware because I'm not yet there. Okay, so are you aware? Let me be more specific. Are you aware that an interview of Dempsey Reyes of PDI was conducted? I'm not aware of that, but as reflected in the investigation report, it was there. So in other words, you did not oversee that interview? Yes, definitely. All right. Are you aware that there was an interview of Fred Mendoza of Manila Times? Same answer, Your Honor. Same answer. Are you aware that there was an interview of Bons Magsambol of Rappler? Same answer. Same answer. So you did Nana not po ng oversee XX na po. that interview. There was an interview of Jason Rubrico. Did you oversee this interview? Again, same answer. Same answer. Okay. Did you see them sign any minutes of the meeting? No. No. Did you meet any one of these interviewees? At Before that or time? after? Before or after? Who among the Among the interviewees that I No. mentioned? No. Did you meet any one of their lawyers? No. No. All right. Now, were you even present at the NBI Cybercrime Division office at the time of these interviews? That is impossible. All right. After the interviews, affidavits attesting to the interviews were executed, as you mentioned. Did you oversee the drafting of these affidavits by the NBI agents? Again, very unlikely. I was not present. All right. Your Honor, if I may interrupt, may I just enter a Lead continuing... prosecutor may make a manifestation and or a continuing objection, as I presume she will. Yes, Your Honor. I'm entering a continuing objection to the line of questions of the defense on the ground, as stated by the witness, he has no personal knowledge about the investigation conducted prior to his appointment in February 2026, Your Honor. Just That a is for short the record. rejoinder. Continuing Honor. objection is noted. Counsel for the respondent may proceed. No need for that rejoinder. But were you present when the NBI agents subscribed and sworn to their affidavits? I was not there. You were not there. Still nothing. So, and since you did not actually participate, it means that you do not have personal knowledge of these stages of the investigation, correct? During that time, yes, but as I mentioned earlier, I read the investigation report. So your knowledge of the investigation was based on only of your reading. That is absolutely correct. All right. And upon the discussion of the investigating Okay. officers. Very well. Now, were you present at the November 23, 2024 press con? I was not present. You were not I was present. not participating on that. And if you know, was any NBI agent present at the November 23, 2024 press con? Not that I know of. None. All right. So in layman's terms, for the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, and I'll phrase my question in Tagalog. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw,
inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun. At ang korte po, I can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, 2026, ask and answer correct? question. No, I haven't even asked that question, Your Honor. Kindly let counsel finish. So again, I will repeat. So the reason for this is that because you became NBI director only a year later or on February 20, 2026, correct? Tama po. All right. Okay. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct? Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari. Which is not personal knowledge, correct? Well, yun lang po yung knowledge natin. You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can po. read it. All right. So, based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The Um, witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this. O, pos, Thank posa you, Your dong. Honor. So, Posa. Kining ko ano, kung maminaw ka mga higala, sabot ka sa technicalities, kanunay masupalpal sa registro. Wala good, di no need for rejoinder, na only isang cheese good. Unsay pasabot ng rejoinder? Tubag sa og sumpay sa tubag ni registro ba? Nigtubag ni registro nga dili na kinahanglan mi Your Honor ana. Nangayo og rejoinder mahigala ang defense. Wa na ingon cheese, no need the rejoinder. Mura ba ayon na kinahanglan, di na kinahanglan, ato na ning supalpalon. Kay mga basic ba nga question kay ang iyang mga testimonya tanan before sa February nga wa pa siya matudlo, puros to hearsay. Ano gipangutan na sa unsa may hearsay? Karon to taon gipangutan na pag sa sabot ko sa Binisaya sa hearsay. Unsa man na? Tagalog din si Tagalog. Dili ate padayon sa sa to names, si padayon names. again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule All na right, yan. okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay?
in Your Honor, the Philippines. question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Your May Honor. we know- Anyway, I'll move on to. If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala Okay, pause. Sige, wa kay translation. Himo na. Ako lang gamiton akong own translation. Chismis. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Now, atong tagaag pagtagad mahigala. Gibinlan yung istorya ni Attorney Binluan nga ang hearsay chismis. Mayani wa punig mariti. Kaya nga portion may galaton sa kanato mga kagalaan sa SED Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang SED Liniment Oil nga may mohatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitulkatul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SED Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma o giapod-apod sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Straight to the Point. Okay, sa di pa natin padayon si Attorney Binluan, ako sang kagahigayon si Senator Win Gatchalian ha. Nindot to yung pangutanan ni Win Gatchalian kagahapon mga higala. In fairness niya ha. Kay kinini ang kinisuwin manggod kanunay laging taon ning bunog mga higalas komedya og sa mga meme. Doon na mahigalay gihimo sa tigluto ni Cheese. Doon na po mahigalay gihimo sa tig make up in town ni Cheese Escudero. Ang uban mahigala gihimo pa siya mga higalang tig sinyas-sinyas mga kahigalaan ha. Unya doon na po tig masahe siya ni Cheese Escudero. Kinaluuya tao ni kanini ang Win Gatchalian na alanganin siya lagi kay dapat siya manggod tayo mo preside. Unya lisod man sa kay si mo preside kay kinahanglan man ni og knowledge sa balaod mahigala kanang naa kay knowledge sa rules and evidence kini ining present composition karon upat lang ako nakita nga ang ayan mo diha gyud unta ilang gihimong presidente ba in the meantime nga duna mahigalay impeachment si Cayetano, Peter, di gani si Pia na nakuha naman na nila speakers pwede lang ihatag lagi unta ni Cheese na lang nga mo higihimong president nila og si Kiko Pangilinan bakaha. Mao tay sakto pero wa man si Juan Godwin magi nag president nya dili siya maka-preside unya magtapad sa Cheese Escudero tuloy taon si Win oy. Mura gihimo gibugal-bugalan taon. So ang mahitabo ini mas maayo na lang pod nya mag-question pod si Win. Ha? Unya kanang question pod Win Gatchalian nga pintok sad na doon na po igo ba kay lisod sa kay question na wa sad pero gahapon ha in fairness pangutan ng Win Gatchalian in fairness medyo nakaigo to niyang pangutana ni Win Gatchalian may gala tapos minaon na gud kini niyang pangutana si matibag taon mahigala bida ni samot in taon mahigala hangos sa di pa nato ipadayon ang cross examination ni Attorney Binluan atong paminaon mahigala si Win Gatchalian nga mo'y nangutana niya mga puntong Win Gatchalian ha. Okay, proceed no dong names. After 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay. Wala po pong specific na personalidad. Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano. Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng Presidente kundi po ang ating pambansang seguridad. Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy
ng NBI na kasama sa pagpaplano? Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong ito. Hindi sila yung kasama sa pagpaplano. Katawas Panilo, pumatay. isa gamay, Sa ngayon po- Pusa dong. Si Panilo na skilled. Taraw, ang tubag ni matibag ba. I-rewind na gubalik dong kanang pagsugod ba. One year and 8 months na wa pag kinakita niya. Kisa man gyud nagtukoy. Abi man natugod mga higala nga kini ni taraw tas kilid si Panilo ba. Katawas Panilo inigtubag ni inigtubag ni matibag. Talawa na observation na si Panilo katawa gyud. Nya talawa mga higala ha. Kini ni ang isugod na to pangutana do kang gatsalyan pangutana pagsugod. 1 year and 8 months na wa pa mo nakitaan. Kaya abi man natugod og nanagyoy assassin nga na kontak. Kini na gyud si matibag maingon naagyo na kontak. Mole kong giingon og dili ganis John Wick duda ko si Kuya Cardo Dalisay na. Taraw ang tubag ni matibag ba. I-rewind na gubalik dong kanang pagsugod ba. 1 year and 8 months na wa pag kinakita niya. Kisa man gyud nagtukoy. Abi man natugod mga higala nga kini ni taraw tas kilid si Panilo ba. Katawas Panilo inigtubag ni inigtubag ni matibag. Talawa na observation na si Panilo katawa gyud. Nya talawa mga higala ha. Kini ni ang isugod na to pangutana do kang gatsalyan pangutana pagsugod. 1 year and 8 months na wa pa mo nakitaan. Kaya abi man natugod og nanagyoy assassin nga na kontak. Kini na gyud si matibag maingon naagyo na kontak. Mole kong giingon og dili ganis John Wick duda ko si Kuya Cardo Dalisay na. Ang pirmero pangutana win gatsalyan walo kadugay na 1 year and 8 months. Tanaw isugod ako dong. Nya ato bilag obserbas Panilo nagtubag katawa taon ay. Sige dong. After 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay. Wala po pong specific na personalidad. Okay, Wala pause. pang specific na nakikita. Boss, tawa, wa pa gyud. 1 year and 8 months na wala pa nakikita yung NBI, wala pa gyud. Lisod basta kay mahigala kay to gipaunhan nas mga netizens sa John Wick na lagi pasangin la. Kinsa man nga hitman, ha? Kay mo na may gipalutaw istorya do na na kontak mo na, ha? So si matibag nga last witness, ningon wa gyud na kontak. Why specific no? Na ato tiwason, sige padayon no, ato tiwason no nya tanawa ra gud. Sige, padayon. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano. Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad. Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano? Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa Panilo, pagpaplano. Hindi sila yung kasama sa Katawa ito pagpaplano. Tuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice At anong Presidente. ebidensya ang magpapatuloy na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
Yan po ang ating kukunin na impormasyon pa sa ating pong mga persons of interest natin pong sinutuloy. Ito na po, as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit. Boss Adong, yun po ay kukunin pa. Wa palagi makunin, wa palagi. Kaniya hearsay ni tanan, naamay nagplano. Asaman kisama ko sa yun ang report po sa Intel po. So kung report, hearsay na sad. Yan na ba niya kon? Yun po ay kukunin po. Mura niya tubag kaya wido-wido ba? Wido-wido. Mura bag nangutan ng report bitay na malis. Kumusta na? Nakita nimo unsa may motibo? Amo na itong gitan-aw karon, no? Ya tiwasol mga kaigilan ha. Bitaw ka mausan ning kameraman balhin-balhin sa iyang anggol. Igos panilo may gila perting katawang panilo murag nga. Sige padayon dong ning. So, tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation. Tama po. Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito. Ngayon, may bagong task force. So, kailan matatapos itong investigation? Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong mabantayan. Pero kailan matatapos? Kailan yung lagi matapos? investigation para matukoy kung sino yung nakontrata? Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung ating pong... Kailan ngayon? Do you have a time I frame? I cannot- Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi, like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa? I cannot give the exact time, but the task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating punto. Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress? Marami pong report na pumasok po sa atin. Boss, At may sabi? mga pangalan. Wa kining yung testimonya gyud kung imong evaluate mahigala ha. Marami pong report, yun ang report sa Intel po. Kano sa matapos? Di pa gini tingalig moingon sa kadugayan, wa gi timeline ba? So wa pa hantod doon, wa pa makiting, wa pa mahibaw kung doon na ba gyud mga higalay na kontak si Sara mo ni lisod ang mga tao nga naminaw na to ron. Di man to ma-underestimate ilang kung gumawa to ang drawing gusto na huna. Wa pa gyud matumbok ron o naabay nya kanus lagi mahuman ng inyong investigation. Igo pod mahuman ng impeachment, mahuman pong investigation nila kuno. Awa pa man ongoing pa man dai ning investigation. Mo nang giingon mahigalang premature pa dai ni wa pa dai ni premature pa ning inyong investigation nga imong i-testify da kay ongoing pa man. So base sa report po, report dili imong personal knowledge na pod. So gipasa-pasa na pod na nga info pod bida. Yatoy padayon mahigala. Sige padayon ko dong. Po talaga na-identify natin pong pinupuntahan po. And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, matutukoy na itong kakontrata? As Can we you look give me a at time frame? An indicative time frame? as we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months magkakaroon po tayo mas malinaw po na data tungkol po dito. But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata. Yun po ang ating inaasahan. Ay, nasahan. Pos adong. Sabi, So in 3 to gi-pressure man sa kung Wayne God. Saman in 3 to 6 months mailhanan ning sige ka kontrata. Yun po ang inaasahan. Mao nay atong gilauman. Di ba unsa may Bisaya sinaasahan Inday Maris? Gilauman no? Oh. Mo na atong gilauman. Kanang gilauman murag dili po na lalim kay pwede mo kang musalig apan ayog laom. Saon lagi pagkaibawan kisay ka kontrata o wa gyud ka kontrata?
Kay, kon ba, tungod mga higala sa outburst mga kagalaan at panahon na sa preskon, gitrigger siya og pangutana mahigala adtong Princess Maui. Palihaga po ining matibag nga gipangutana sa, di ba nang hulga masag ka? Ha? Ato nga ating isgutan ni mahigala ang iyang kwan. Gipangutana sa siya, maigo inoon ang theory sa prosecution ani kalakiha ba mo na nga para na kuno sa matibag wa makatabang sa prosecution. Kining tulo ka mga witnesses sa NBI og akong i-evaluate ha, why klaro-klaro lang evaluation wa gyud siya ikuan. Mo na kining article 4 biyae na ninyo, proceed na mo laing articles. Wa gyud. Kining ka matibag gani nga kun wa ni makatabang, nakadaot pa hinuon. Kay kinis matibag do na may iyang kaugalingong nanghulga man siya. Nga ni-circulate gani ni social media og ngani gipangutana sa kagahapon labot ani og iyang gi-admit. Katong kang Mil Sabio nga iyang gihulga nga patyon sa niya Inday Maris. So medyo wala magkatabang sa prosecution. Ako mo evaluate man ingon ko, katong Sheriff Bitaos Davao ayaw to ninyo i-present, dito katabang ninyo, magkatabang pa intos depensa. Katong Sulaika Lopez ayaw to i-present, sakto mo nga wa i-present sa prosecution. Dito katabang sa prosecution Sulaika, uy, my goodness. I-present dito Sulaika, makatabang pa to mahigalas defense. Kung kining ka matibag kung atong i-evaluate ron, wa ni katabang sa prosecution, nakadaot pa hinuon iyang kalaki. Kay doon naman sa ikaw galingon niyang kaso nga nang hulga sa siya. Gawas nga ang iyang biases mga sugid ti paminaw kay iyang asawa day congresswoman man ning asawa niya nga usa sa ni pirma sa articles of impeachment. Ikaduha siya columnist man ni nga doon na mga higalay iyang kulom against si Sara. So how can you expect matibag to be fair enough in investigating sa NBI niya karon nga posisyon? Dili kinahanglan og ang mga tao nga naminaw yanong tao mingon dili na sa fair kay prior to his appointment as an NBI director he had already written columns unsa ni nga newspaper yang column ni Manila Times ba ni Manila Times niya no nga against mahigalang Sara tulo ka articles gi-confront siya tulo ka mga articles. So doon na bias daan. Nga labo pa iyang asawa, congresswoman man ay nga ni pirma. Usa sa mga endorser, ani. O mo na'y nakalisod, para nakuha sa makatabang hinuon sa kuan, may palagi og abi na to, mao na gini ang last nga witness ba, nga mao na gini mo lansang na gyud sa kuan, wa man on. Wala. Ang iya lang hinuon, in fairness matibag, confident kay mo tubang, mahalag ka, kinaunsa na pa, murag tarong niya pong tubang. medyo kinis matibag ba dili na tulon bala inig kuan tubag yun no bala nag kuan magkamuritsing ang tubag total og kinsa man makahibaw ng kamuritsing tubag depende lang og abtik ang bantay to bantay na kang wa to daot ang tubag wa mo sakto pero dili ka kabantay labi pa nagtan-aw ka sa hiring mo ka gaduka sa tiwasan magpangutan ang Wayne Gatchalian. Ipangutan naman, so saman, naanay natukoy nga tao, naanay mo ikuan, wa. So kanus aman ni mahuman yung investigation. Wa, di katubag si matibag hanto gitagaan nag-time frame ni ikuan. Wayne Gatchalian, in 3 months or 6 months, mahuman ninyo ni. Mahibaw ana ni, nanay persons of interest. So unsa man kuan na, ayon ang inaasahan. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Atong point. balikan may gala ng pangutanang Wayne Gatchalian. Nya mo proceed ta kay gipangutana si matibag ni Binluan Labot sa iyang hulga. Kay nang hulga sa dini mahigala si matibag. Paita ni sitwasyon na. Okay. Ato nga balikan mahigala si Wayne Gatchalian. Nya warita sa pangutana ni Attorney Binluan sa katotoong nang hulga sa DIC matibag mga kaigalaan mo ni nakadaot ng panahon na ron. Okay, proceed names. Okay. Sige. Ito, ina-assume ko na may nai-impluwensyahan. Diba? Sino na ho ang nakausap nyo na na-impluwensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa? May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso
At yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong nakausap. At yung iba naman po ay sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigasyon po. So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong, paano niyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito? Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong vice presidente po. Maraming salamat, Mr. Okay. Presiding Officer. Ari tama yung galas pangutanan ni Attorney Binloan kay confront sab si Matibag mahigala duna sad sa iyang kaugalingon day mahigalang threat. Una kung ingon nga og gawas nga duna siya mga higalay bagahe si Matibag. Ang problema niyang bagahe sad nga makadaot sa theory sa prosecution kay si Matibag nang hulga sa di ay mga sukitig paminaw. Mo nang gipangutana siya mahigala ni Attorney Binloan sa cross examination. Mo ni ang pangutana ni Attorney Binloan ato paminaw na kasamang names. Matibag, do you know Mel Sabio? Opo. Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct? Tama po yun. That is a private conversation sa dalawa pong magkaibigan na hindi nagkakasundo. All right. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. All right. Could you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. Can you recall, just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was a really long time ago. That's okay. Matibag. Okay. So mo ni mahigala ang pangutana. Dili sa makaricall pero ni circulate na sa social media og iyang giangkon. Mo ni giangkon niya nga duna say problema. Kaya nang hulga sa di ay mahigala si Matibag sa circulate sa social media. In fact, iyan ang giangkon. Nga dili maayo tong iyang mga gisulti mga kagalan. Mo ni ang nahitabo ay iyang gihulga mga higala sa ni circulate sa social media nga iyang gi-admit ato paminawon dong. Kani. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo. Bakit mo binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano screening natin gusto mo gawin? Ha? Attorney. Ano gusto mo palabasin? Nagpapasikap ka? Hindi. Attorney. Bakit mo pinost? Attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong maselo kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Putang ina kang gago eh. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sana na yun. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Mamalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala akong sinabi masama. Babae yung asawa ko. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Yung lumang balita, anong gusto mo pala kasi? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko nga sa'yo, bakit pinupost mo yung lumang balita? Ha? Balita yun. Hindi lang naman eh. Balita yung gago. Balita ba ako? Gago. Bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Pagkina mo, buntis yung asawa ko na nakikita ngayon. Ha? Putang ina ka. Ha? Sige. Yan. So na-record ni. Anong isang oras, attorney? Putang ina mo. Isang oras. Huwag mo akong pagmumurahin. Sige. Okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo? Oo. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, yan.
masama sa'yo, against sa'yo. Oh. Anong wag magmalinis, attorney? Oh. Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa iyo yan eh. Eh kung mapatunayang wala, eh di wala problema. Anong ano doon? Na-record yun eh. Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.